ang lagi ko hinahawakan, Lord, tulungan mo ako maging more patient talaga at magiging makumbabay itong puso ko kasi yung ugali ng amo ko, super bait talaga. Kaya, iniisip ko na talaga sa puso ko na, Lord, kaya ko itong harapin at papasalamat po kay Lord. At salamat po na hindi po niya ako pinabayaan. Amen po. Amen. 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 Praise the Lord. Kahit anumang pagsubok, kasama natin ating Panginoon. Amen. 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 Meron pa po ba? Sino po pinagpala? Hala, mga tulog sila. Praise the Lord. Amen. Sister Amen. Halika, Sister SP. Thank you, Lord. 2 linggo po akong absent. Pero sabi nga nila, may dahilan si Lord. Hindi po ako naka-attend kasi po 4:30 na po ako lumalabas sa loob ng 2 weeks kasi siguro, thank you Lord kasi masyado tayong mabait, di tayo pinapakawalan. Amen. Hindi po. Ayaw po kasi nung alaga ko sa mga iba kong mga kasama. Pero tinitraining ko pa rin po kasi kapag ganun po, hindi po ako makakapag-for good. Sabi ko, ngayon hindi na naman sana ako, pero thanks God kasi kinausap ng amo ko na kailangan ko rin daw mag-day off kasi napakakapagod araw-araw, ganun. Pero salamat talaga kay Lord kasi nandito na naman po ako. Saka pinasasalamatan ko rin po si Lord kasi po kahit po hindi po natin maiwasan na minsan mayroon tayong mga pagsubok kasi nung nakaraan lang po nagkaroon ng problema yung boyfriend ng anak ko. Siyempre, kapag may problema yung boyfriend ng anak ko, pati kami apektado. Pero thanks God talaga kasi God will provide. Kailangan nila ng 171,000 na kailangan dahil yung sinasabi na kunting buko lang inopera, umabot ng ganun. Pero thanks God talaga kasi nabawasan ng 40,000 100 something na lang yung binayaran pero malaking bagay pa rin. Pero thanks God talaga, God provided. Kasi syempre bilang nanay, hindi natin matiis yung anak natin na syempre nag-aalala rin. Pag mahal ng anak natin, syempre mahal din natin. Ganon. Tapos, pero pinasasalamatan ko pa rin talaga si Lord kasi yung blessing niya hindi nauubos. Kasi hindi ko po akalain na mayroon pong nagsanla ng bahay sa amin, worth 50K, yung palit 50K, tapos uupahan ng 2.5. Thanks God kasi hindi ko akalain na yung bunso ko na hindi pa kumikita ng nag-aaral pa, pero hindi ko akalain na mayroon pala siyang naitabing ganun, ako ang kukuha. Wow, thanks God, blessing. Kasi yung bata po, kapag lumaki at tinuruan natin ng maayos, sigurado po yun, hindi po tayo. Kaya talagang pinasalamatan ko si Lord kasi sa mga anak ko po, hindi po ako naging problemado. Nakikita niyo naman po sa loob ng 19 years ko, eto po ako ngayon, kung ano man po yung nakikita nyo, hindi po ako ganito dati. Walang-wala po ako. Sinasabi ko po na lumaki po ako na isang kahig, isang tuka. Nasubukan ko, maniwala man po kayo o hindi, nasubukan kong kumain ng tinatawag nilang pagpag. Yung tira-tira ng Jollibee, pumupunta kami ng tambakan, kukunin namin yun, lulutuin namin, tapos kakainin. Pero ngayon po, lahat po ng gusto kong kainin namin ng aking pamilya, God is in control and God provided. Thank you so much, Yahweh El Shaddai. Amen. Amen. Talaga namang ang surprise ng ating Panginoon is bigla-bigla lang. Amen? Amen. Kaya lahat ng patuloy na nagtiwala sa ating Panginoon, siksik-liglig ang umaapaw na ating tatanggapin. Amen? Handa na po mapuri ang lahat? Amen. Hello! Amen! Praise the Lord. Kamantayo na po tayong lahat at atin na pong papurihan nating Panginoon. Pangunahan ng ating opening prayer na si Sister Norma, kasama ang El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Praise you, Jesus. Hallelujah, Lord. We give you praise, we give you glory and honor, O God. Hallelujah. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. O dakilang Ama, Yahweh Shaddai, Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy ka naming pinupuri, pinararangalan at dinadakilang iyong pangalan. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Father God, kayo nga po ang Diyos na may likha ng langit at lupa. Patuloy, Panginoon,
Nagpapasalamat po kami sa iyong katapatan, sa iyong kadakilaan at kabutihan sa amin. Sa iyong napakadakilang pag-ibig at pagmamahal sa aming lahat. Maraming salamat, Lord, sa napakagandang pribilehiyo na pinagkaloob niyo po sa amin na ikaw ay aming makilala. Pribilehiyo na kung saan tinawag mo kami upang maglingkod sa iyo. Father God, inaamin po namin na wala po kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Kaya Lord, patuloy kaming nagpapakumbaba. Isinusuko ang aming buhay. Isinusuko namin, Panginoon, ang aming mga kahinaan. Ang lahat ng mga hindi nakakalugod sa iyo na aming ginagawa, Lord, isinusuko namin po namin ito sa iyo. At patuloy, Panginoon, patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala sa iyo at sa aming kapwa. At patuloy, Lord, linisin mo kami ng iyong banal na dugo. Mula ulo hanggang talampakan, Father God. Patuloy, Panginoon, samahan mong muli ang pagtitipong ito na kung saan ikaw ay aming pupurihin, ikaw ay aming sasambahin. Pagpalain mo, Lord, ang mangunguna sa iyong banal mong gawain, ang mga gospel choir, ang mga instrumentalist, Lord. Samahan mo sila, Panginoon, ng mga mang-aawit mong anghel sa langit, na lahat ng kanilang mga papuring awitin, Panginoon, sundan ito ng himala at kababalaghan. Ganon din, Lord, pagpalain mo rin po ang iyong lingkod na yung sinugo na si Brother Rod Banyares. Father God, samahan mo po siya, gabayan mo po siya, Panginoon, sa tuwing tatayo, Panginoon, at ihahayag ng iyong mabuting balita. Lord, samahan mo, Panginoon, lakipan mo ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu ang bawat salitang ihahayag niya, Panginoon. Maging ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Lord, pagpalain mo, Panginoon, na sa habang kami, Panginoon, ay nakikinig, buksan mo po ito, Panginoon, upang magkaroon ng fully manifestation ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Naniniwala po kami, Lord, kasama ka namin sa mga sandaling ito. Sapagkat sinabi mo, O God, 2 o 3 na nagkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. Kung kaya't, Lord God, maraming salamat sa iyong presensya. Maraming salamat, Lord, sa gagawin mo sa mga susunod na oras at sandali. Sapagkat ikaw ang Diyos na makagagawa ng lahat ng bagay na maaari naming isipin at hilingin sa pamamagitan ng kapangyarihan mong naghahari sa amin. Kaya't inaangkin namin, Panginoon, ang isang matagumpay na maghapong ito. At ibinabalik na po namin ang pinakamataas na papuri, parangal at pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Amen and amen. The name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Praise the Lord. Kamusta na ang mga anak ng Diyos? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa at Matagumpay! Sinong matatagumpay? Itaas ang mga kamay, ipalakpak sa ating Panginoong Diyos na buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Amen. Patuloy po tayo, taas natin mga kamay. Anyahan natin banal na Espiritu na siyang manguna sa atin. Amen. Amen. This is the day that the Lord has made. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, El Shaddai. We are here together to praise you. Amen. Hallelujah. This is your house. Amen.
ng sumayaw ang lahat. Amen. Amen! Amen. Minsan pa, amen! Amen. Praise the Lord. Ayun nga, sa Isaiah 40, verse 31, lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. Amen. Meron po bang mahihina? Wala. Praise the Lord. Lahat tayo malalakas dahil sa ating Panginoon. Amen? Amen. Tularan natin ang isang agila na hindi napapagod. Amen. Patuloy mang naglalakad, bagkos hindi manghihina. Amen? Amen. Praise the Lord. Come on, church. Sasayaw ng lahat. Katulad ng mga agila. Amen. Tulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ang ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na namina. Amen. Hallelujah. Katulad ng mga agila, tayo ay lilipad. Hindi mapapagod ating mga pakpak. Tayo'y magdadala ng buhay at sigla sa mga anak ng Diyos na langina. Halika na. Halika na, umayo na, ipahayan, tagumpay niya. Halika na, at magsaya, Kalakasan. kalakasan, sa presensya niya. Ito ang panahon. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na, magpuri sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tapusin na. Minsan pa. Ito ang panahon, di na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sama-sama na, magpuri sa ngalan niya. Ang gawa ng dyablo ay tapusin na. Halika na. Halika na, humayo na, ipahayan, tagumpay niya. Halika na, at magsaya, kalakasan, sa presensya niya. Halika na. Halika na, umayo na, ipahayan, tagumpay niya. Halika na, at magsaya, kalakasan, sa presensya niya. Kalakasan, sa presensya niya. Kalakasan, sa presensya niya. Amen. Praise the Lord. Ang Panginoon lang ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Amen. Amen. Kung tayo man ay nanghihina, patuloy lang tayo magpuri sa ating Panginoon at isuko sa Kanya lahat. Amen. Amen. Hindi tayo bibiguin ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ayun nga sa Isaiah 12:2 and 3,
Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Amen. Praise the Lord. Set aside natin ano man ating mga problema. Hayaan natin ang Panginoon na siyang kumilos sa atin. Amen. Dahil wala tayong magagawa, ang tayo ay hiwalay sa ating Panginoon. Laging nandiyan ang ating Panginoon. Laging nariyan kung ano man ang kanyang pangako, hindi niya tayo bibitawan. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. At ikaw ang tunay na Diyos, Ama. Kaya salamat, Panginoon. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluluwa
Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcast of Bernice, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the years you made it clear that the time of Christ was near, that the people could not see what Messiah ought to be. Now your words have made them blind, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Banal naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan, dinadakila ka namin, Ama, sa araw na ito. Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakilang Ama, ang gawain na ito sa iyong makamay ay aking pong pinagkakatiwala. Lagi mo itong samahan, lagi mo itong pagpalain.
At nawa, dakilang Diyos, silang lahat na laging pumaparito sa iyong banal na gawain ay pagpalain iyong ang buhay. Abutin sila ng iyong pagpapala, ng kalakasan at katatagan, at ipagkaloob lagi sa kanila, Panginoon, ang tulong na galing sa iyo. Na kung sila man ay mayroong mga problema, palayain sila. Kung sila man, Panginoon, ay may kahilingan, ibigay mo, Ama, sa aking makapatid na ito ang katugunan. At kung sila man may sakit at may karamdaman, inihiling ko, Ama, ang pagpapagaling ay dumating sa bawat isa. Banal na Diyos, naniniwala kami na wala pong bagay na mahirap at imposible sa iyo. Kaya naniniwala kami, Ama, na ang aking makapatid na ito ngayon pa lang ay pinagpapala mo na. Banal na Diyos, pagpalain mo rin po ang mabuting balita, samahan ito ng himala upang ito'y magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. At kami po ay naniniwala na ang gawain na ito kanina pa ay pinagpala mo na. Maraming salamat, dakilang Yahweh El Shaddai. At sa iyo namin ibinibigay ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang ating Panginoon. Ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Panginoon, magdiriwang sa pagdating na magagalak ang aking espiritu. Si Kristo'y narito na, alitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwing naghahandang Hallelujah, lagi na siyang kasama sa hirap man at ginhawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At sa hapong ito, basahin natin muli ang ating gospel
Sa Matthew chapter 9 verse 1 hanggang 8, sabi po ng Bible, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili ng bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinatatawad ka na sa iyong mga kasalanan." May ilang tagapagturo ng kautusan na naroon at sinabi nila sa kanilang sarili, nilalapastanganan niya ang Diyos. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi niya, "Bakit kayo nag-iisip ng ganyan? Ano ba ang mas madali? Ang sabihing, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihing, tumayo ka at lumakad? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapangyarihang magpatawad ng mga kasalanan dito sa lupa, sinabi niya sa paralitiko, tumayo ka, buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka na. Tumayo nga ang lalaki at umuwi. Nang makita ito ng mga tao, sila'y natakot at nagpuri sa Diyos na nagbigay ng ganitong kapangyarihan sa mga tao. Pagpalain po ng ating Panginoon ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating purihin at palakpakan ang ating dakilang Yahweh El Shaddai. Sige po, yung malakas na palakpak, bigay natin kay Lord. At ang patuloy kong dalangin sa Panginoon, kayong lahat ay lagi niyang pagpalain. At kung kayo ay naniniwala sa pagpapala, pagpapalain kayo ng Panginoon. Amen ba? Dahil kung ano raw ang ating pinaniniwalaan, mangyayari sa atin. Kaya kung naniniwala kayo na sa araw na ito, answered prayer kayo, answered prayer kayo. At naniniwala kayo na kayo ay gagaling, kung kayo may sakit, gagaling kayo. At kung naniniwala kayo na yayaman kayo, yayaman kayo. Amen! Amen ba? Sinong gustong yumaman? Pumalakpak ang ayaw. Ay! Gising pa ba kayo? Amen! Ayan. Sige, makakapo na tayo at makinig tayo ng mabuti. So, ang gospel po natin, ang aking ibabahagi sa inyo is about Jesus has the power to forgive sin. Itong aking ibabahagi sa inyo. Si Jesus ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Kanina, binahagi ni Father sa inyo yung kahalagahan ng may kaibigan. Amen ba? You are blessed kapag mayroon kang kaibigan. May kaibigan ba kayo? Amen! Lalo pa ang kaibigan, yun nangungutang sa inyo. You are blessed. Pero ang totoo lang, pag may kaibigan ka, pinagpala ka ng Diyos. Kasi bihira lang magkaroon ng kaibigan, di ba? Sabi nga ng Kawikaan 17 verse 17, kung ako kakamali, basahin natin para mas maganda. Kawikaan, Proverbs chapter 17 verse 17. Ayan, nawala. Nawala ito yung aking ano. O, palakpakan muna natin si Lord. Ito tuloy, hinahanap ko tuloy yung aking Bible, nawala tuloy. Proverbs chapter 17 verse 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa oras ng kagipitay kapatid na tumutulong. Yan ang sabi ng Kawikaan 17:17. Ang kaibigan daw ay tumutulong sa lahat o nagmamahal sa lahat ng panahon. Kaya kung mayroon kang kaibigan, nagmamahal sa iyo sa lahat ng panahon, mapalad ka. Amen! Pero pag kung mayroon kang kaibigan na sinisiraan ka sa lahat ng panahon, hindi ka mapalad. Pero ang kaibigan, hindi po yan naninira. Ang kaibigan, nagmamahal. Kaya alam niyo po, sa kanina, nakakatuwa kasi binigyan ni Father o inimpasay si Father yung kahalagahan ng kaibigan, na yung paralitiko, alam niyo naman, paralitiko, hindi makalakad eh.
kasi paralyzed. Pero gumawa ng paraan yung kanyang mga kaibigan para dalhin ang taong ito kay Jesus. Kaya mapalad talaga may kaibigan eh. Kasi hindi ka man makalakad, ang iyong nagiging mga paa ay ang iyong kaibigan. Amen ba? Kaya kung kayo ay mayroong nagmamalasakit sa inyo, pahalagahan po ninyo. I-treasure natin yung mga tao na naririyan sa paligid natin at nagbibigay ng halaga sa atin. Tama po ba? Kasi minsan, hindi natin pinahahalagahan yung mga taong nasa paligid natin. Yung mga tao na nagko-concern sa iyo, minsan pagka kino-concern tayo, minsan ang dating sa atin mali. Pero ang tunay na kaibigan, minsan masasaktan ka. Kasi ang tunay na kaibigan, ayaw kanyang mapahamak. Kaya pag may ginagawa kang mali at hindi tama, pag ikaw ay itinuwid, masasaktan ka talaga. Pero pag ikaw ay nasasaktan, ibig sabihin, nakatagpo ka ng tunay na kaibigan. Pero kapag ang kaibigan mo, halimbawa, mayroon kang ibang kasama-sama dito sa Hong Kong, at sasabihin ng kaibigan mo, sige lang, basta huwag lang magpahuli. Hindi tunay na kaibigan yon. Dadaling ka nun sa impyerno. Pero pag ang kaibigan mo, galit lagi sa'yo kasi may ginagawa kang hindi tama, i-treasure mo yan. Ibig sabihin, biyaya sa'yo yan. Pero kung iiwasan mo yan kasi ayaw mo na pinagsasabihan ka, ibig sabihin, ayaw mong may kaibigan ka. Kaya ang tunay na kaibigan, sabi ng Bible, nagmamahal sa lahat ng panahon. Ang pagmamahal sa lahat ng panahon, hindi ibig sabihin na ikaw ay laging okay, ikaw ay laging ayos, ibig sabihin minsan masasaktan ka kapag napagsabihan ka, ibig sabihin nun yun ang tunay na kaibigan na nagmamahal sa atin. At dumadamay sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, karamay mo siya sa lahat ng mga problema, pagsubok. Pero pagka mayroon kayong mga problema sa buhay, huwag niyong sasabihin sa kaibigan niyo. Alam niyo kung bakit? Pagdating daw ng araw, your worst enemy is your friend. Kaya pag nagtapat ka ng mga lihim mo sa kaibigan mo, pag nag-away kayo, patay ka. Gising ba kayo? O sinang gising? Okay, sabi dito, Jesus has the power to forgive sin. Balikan natin ang ating pagbasa, sabi po ng Bible, sumakay si Jesus sa bangka, tumawid sa kabilang ibayo at tumuloy sa sarili niyang bayan. Pagdating doon, dinala sa kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Sabi mo sa iyong katabi, lakasan mo ang iyong loob. Maraming taong mahina ang loob. Amen ba? Pwede nang gumaling, hindi gumagaling kasi mahina ang loob. Hindi na sana mapapahamak, napahamak pa kasi mahina ang loob. Walang mawawala kung lalakasan natin ang ating loob. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, lakasan mo ang iyong loob. Kahit sabihin ng amo mo, sabihin mo sa katabi mo, kahit sabihin ng amo mo, nabababa ka na, lakasan mo pa rin ang loob mo. Amen ba? Lakas ng loob, tibay ng loob, kailangan natin. So dito sabi ng Bible, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Ito ang aking gustong bigyan ng daan sa inyo. Ang sabi ng Bible, sabi ni Jesus, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. Pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Hindi sinabi ng Panginoon sa paralitiko, lakasan mo ang iyong loob, magaling ka na. Ang paralitiko may karamdaman, paralyzed, pero hindi sinabi ni Jesus na lakasan mo ang iyong loob, magaling ka na. Ang sabi ni Jesus, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Bakit kaya yun ang word na ginamit ni Jesus? May sakit yung tao, nilapit kay Jesus, pero ang sinabi ng Panginoon, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan.
Bakit kaya ganun ang ginawa, ang sinabi ng Panginoon? So, bigyan natin ng daan ang pagpapatawad sa kasalanan. Bakit mahalaga ang pagpapatawad sa kasalanan? Ang sabi po ng Bible, dito sa ating pag-aaralan, ang kasalanan ang ugat ng pagdurusa, ang kasalanan ang ugat ng karamdaman, ang kasalanan ang ugat ng kahirapan sa buhay. Ibig sabihin, bakit may sakit? Bakit may kahirapan? Bakit may karamdaman? O kaya mayroong problema? Ang ugat daw ng lahat ng iyan ay kasalanan. Kaya pag ang kasalanan ay hindi mapatawad, hindi mawawala yung epekto nito. Yung result nito. Kasi, sabi dito, ang lahat ng ugat ng suffering, ng karamdaman, ng mga kahirapan sa buhay ay kasalanan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang lahat ng ugat ng, ano ba yung suffering? Kahirapan, pagdurusa, yan, mga pagdurusa, karamdaman, kahirapan sa buhay, ay kasalanan. Kaya po pag ang tao ay nakakaranas ng mga hindi maganda sa buhay, ibig sabihin may pinag-ugatan yun. Amen ba? Anong pinag-ugatan noon? Kasalanan. Even ang karamdaman po, maniwala kayo, ang karamdaman sa Biblia, sa Old Testament, ang karamdaman, ang pinakaugat talaga ng karamdaman ay kasalanan. Kahit po sa panahon natin ngayon, maniwala kayo sa hindi. Ito, proven na po ito. Lalo doon sa mga tinatawag na, yung lalaki, maraming babae. Alam niyo po, yung mga babaero, hindi nagtatagal sa mundo. Maagang namamatay. Bakit? Nagkakasakit eh. Kahit babae, ganun din eh. Totoo yun. Kasi, ang nagiging bunga ng kasalanan, minsan ay karamdaman, sakit. Kaya pag ang tao ay nasa ilalim ng kasalanan, huwag tayo magtataka kung mayroong mga karamdaman na dumarating sa buhay ng tao. Kahit yung kahirapan sa buhay, kawalan, ang lahat ng pinag-ugatan niyang kasalanan. Kaya pag mayroong kahirapan na hindi nasusolusyonan, kahit anong gawin natin, ay talagang hindi tayo makalaya-laya sa problema, doon sa kahirapan sa buhay, susugin mo yung ugat, ano ba pinag-uugatan nito? Makikita natin, ang ugat ay kasalanan. Amen ba? Kaya nga, sinabi ng Bible kay Jesus, o sinabi ni Jesus sa gospel natin ngayon, lakasan mo ang iyong loob. At hindi sinabi ng Panginoon, magaling ka na, hindi eh. Ang sabi ni Jesus, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Plural ang ginamit, mga kasalanan. Ibig sabihin, ang paralitikong ito na nilapit kay Jesus ay marami siyang mga kasalanang nagawa kaysa na-paralyze. Tama po ba? Kaya huwag tayong magtataka kung may mga pagkakataon na mayroong mga nangyayari sa buhay natin na hindi natin gusto. Mayroong mga talagang trahedya, may mga pangyayari na talagang kalunos-lunos, na ayaw natin. Katulad ng paralyzed na ito, ang paralyzed ang pinakamahirap na kalagayan ng isang tao. Tama ba? Kasi hindi ka makalakad, hindi ka makakilos, kasi paralyzed ka eh. Mabuti pang bingi ka eh. Ang bingi, kahit paano makakalakad ka eh. Hindi mo lang marinig yung kausap mo. At sa lahat ng pag-pre-over, ang bingi ang mahirap i-pre-over. At i-counseling. Bakit? Kasi kahit anong salita mo, hindi kanya maririnig. Pag pre-over mo ang bingi, nakatingin lang sa'yo. Umi-amen ka na, siya pa nakatingin pa rin sa'yo. Pero mas okay pang bingi kaysa paralyzed. Kasi ang bingi, hindi ka lang makakarinig, pero makakalakad ka.
Pero pag ikaw ay paralyzed at ikaw ay nakakarinig at paralyzed ka, iyon ang pinakamasakit na kalagayan ng tao. Lalo kapag hindi ka makakilos, narinig mo sa iyong mga kamag-anak, wala lang silbi ito. Ang sakit nun. Amen ba? Tapos narinig mo doon sa mga kamag-anak mo, pabigat nito sa buhay natin. Ang sakit nun. Tapos gusto mong kumilos, hindi ka makakilos. Kasi paralyzed ka. Kaya ang hirap ng kalagayan ng isang taong paralyzed. Amen ba? Alam niyo po, kung dadalhin natin dito sa buhay natin, minsan nakakakilos nga tayo physically, pero paralyzed naman ang galaw ng Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? Kaya nakakalungkot minsan, marami tayong gustong gawin sa buhay, hindi natin magawa kasi paralyzed. At ang solusyon doon, para tayo ay gumaling sa karamdaman, ay hindi naman yung totally na may gagawin ka or what. Ang pinakasolusyon doon, yung ginawa ng mga kaibigan ng paralyzed na ito, ang paralyzed, hindi natin malaman kung nag-resist ba siya or what. Pero dinala siya sa Panginoon, wala namang sinabi ang Bible kung siya ay tumanggi o hindi. Kasi nung mailapit siya sa Panginoon, ang sinabi ng Bible, ang nakitaan ng pananampalataya ay ang mga kaibigan ng paralyzed Hindi naman yung paralyzed, pero siguro hindi siya makapagsalita kasi pag paralyzed ang tao, pati ang pagsasalita ay apektado. Amen ba? Siguro dito sa gospel natin ay nakitaan ni Jesus itong paralyzed na ito na talagang sincere yung kanyang talaga na yung mailapit siya sa ating Panginoon, andun ang kanyang paging sincero, kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Huwag kang sabi doon na, huwag kang matakot, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Kaya alam niyo po, minsan, ito, ilalagay natin ito sa buhay ng tao. Di ba, minsan, ang pananalapi ng tao, paralyzed. Di ba? Hindi makadaloy ang kasaganahan kasi paralyzed. Kaya minsan nakakalungkot kasi dito sa Hong Kong, dalawang klase yung tao rito. Yung taong masaya at taong malungkot. Tingin sa katabi. Gising ba kayo? Andyan pa ba kayo? Taong masaya at taong malungkot. Alam niyo kung bakit? Yung taong masaya, makikita mo sa kanya na para bagang napakasagana ng kanyang buhay. Yung taong malungkot, bakit malungkot? Kasi lagi walang pera. Ang marinig mo, nako, ang dami kong babayaran, ang dami kong inaasikaso. Pero ang tanong, pare-paras naman ang trabaho nyo dito sa Hong Kong. Pare-paras naman kayo sumisweldo. Amen ba? Pero dalawang klase ang buhay ng tao Isang taong masaya kasi nananagana siya, at isang taong malungkot kasi hindi siya makausad-usad. Hindi makabangon-bangon. Tama ba? Kaya tama ang sabi ng Bible Hindi lang tayo dapat tagapakinig, dapat tayo tagapagsabuhay ng salita ng Diyos. Andyan ba kayo? Hindi lang tagapakinig lang, tagapagsabuhay dapat tayo. Gising pa ba kayo? Ito, wag niyo ito mamasamain kasi ito na-observe ko lang ito dito sa Hong Kong. Nakita ko lang ito. Lalo pag Sunday, yung bang may lalapit sa iyo, Brother Rod, kasi sweldo ko lang. Ito para sa iyo. Hindi ko mamatanggihan kasi nabuhay kasi sa amin pag tumanggi ka, para tinanggihan mo yung blessing para sa Kanya. Yung bang, iniisip ko minsan, sabi ko, nakakatuwa, Lord, parang bahagin ako sa buhay ng Kanyang pagsisweldo. Hindi totoo yun, kasi nakaano na rin ako dito, running for 5 months na rin ako dito So parang na-amaze ako sa buhay ng mga tao na ito kasi
Sabi ko, pare-para sa mga buhay nyo dito sa, sa Hong Kong, pero bakit ito nagagawa ng iba? Kaya tama ang sabi ng Bible ang bukas palad lalong yumayaman, ang tikom ang palad lalong naghihirap. Hindi ko sinasabi ito dito para bigyan niyo ako, no. Sinishare ko lang yung experience ko. Sabi ko, bakit ang mga taong na ito, masaya sila na ginagawa nilang bagay na yon? Minsan nakapila doon, kasi bago dumaan sa akin, yung minsan doon sila nakapila sa ikapo. Alam niyo naman ako, na napaka-observance ko. Nakapila doon, pakapila doon, dadaan sa akin. Brother Rod, para sa'yo yan. Sabi ko, wow. Pag iniisip ko, pare-para naman sila dito sa Hong Kong. Pero bakit yung ibang lulungkot? At maririnig mo, ang daming utang, ang daming babayaran. Kaya tuloy na alala ko ito Sabi ko, ito yung mga paralyzed ang pinansyal. Amin ba? Kasi kung iisipin natin, i-analyze natin, bakit yung iba nagagawa nila at sumasagana sila? Anong mayroon? Alam niyo po, ang kailangan natin, pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kapatawaran, para mawala yung paging paralyzed. Kasi marami tayong mga bagay na nagagawa sa Lord na naging sanhi ng pagkakasala natin kay God. For example na lang, alam niyo ba na kaya ka nakakapagtrabaho, kaya ka nagkakaroon ng sweldo, kasi nga binibigyan ka ng Diyos ng magandang kalusugan at kalakasan. Tapos ang problema sa atin, pag tayo pinagpapala, hindi natin maalaala si Lord. Hindi natin siya maalaala. So nakikinig naman tayo ng mabuting balita, nakikinig naman tayo ng mga aral ng Panginoon. Kaya tama ang sabi ng Bible, huwag lang tayo maging tagapakinig, maging tagapagsabuhay tayo para maranasan natin ang katotohanan tungkol kay Yahweh El Shaddai at kung paano kanya pagpapalain. Amen ba? Malay nyo, pag ginawa nyo niya na nagbabalik kayo sa Panginoon, makita nyo ang galaw ng Diyos sa atin. Tatandaan nyo, sabi natin kanina, ang kasalanan, kaya sinabi ng Panginoon doon sa paralyzed, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Ibig sabihin, maraming kasalanan itong paralyzed. Hindi na siya makapagtrabaho kasi paralyzed. Ang hirap, Samantala tayo malakas, normal ang kalusugan, normal ang ating pangangatawan. Kaya nakakatuwa na nakakagawa ka ng maayos, nakapagtrabaho ka ng maayos, nakakapamasyal ka ng maayos. Kaya nga minsan kapag may pagkakataon, inuuna pa yung pamamasyal kaysa Panginoon. Andyan pa ba kayo? Ay yung paralyzed, di na siya makapamasyal. Kailangan siyang buhatin ng kanyang mga kaibigan. Kaya ang pinaka dakilang biyaya ng Diyos sa buhay ng tao ay ang magandang kalusugan. Kaya hanggat tayo ay binibigyan ng Panginoon ng magandang kalusugan, huwag nating gamitin sa kamunduhan kasi yan ay kasalanan. Tama ba? Ang sabi ng Bible, but seek first the kingdom of God. Unahin ang pagharian tayo ng Diyos at mamuhay ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan natin. Anong ibig sabihin doon? Normal ang ating kalusugan, malakas tayo, so unahin natin ang Diyos sa buhay natin. Amen ba? Hindi kung ano-anong inuuna natin kasi pag inuna mo ang lahat ng ang ibang bagay kaysa Diyos, ibig sabihin, kasalanan sa Diyos yon. Bakit? Mas naniniwala ka sa ibang bagay kaysa Diyos na kayang gumawa ng mga bagay na mahirap para sa iyong paningin. Amen po. Inuuna mo yung mga bagay sa mundo. Ang mga bagay sa mundo may hangganan, may katapusan. Samantala, ang mga bagay sa mundo ay likha lamang ng Diyos. Ang Diyos ang may gawa niyan. Pero bakit hindi mo mauna-una ang Diyos? Kasi nga, wala tayong tiwala sa Diyos. Kaya pagka tayo ay walang tiwala sa Diyos, malaking kasalanan po yan. Bakit? Kasi ayaw mo magtiwala doon sa makagagawa ng mga bagay para sa iyo. Pero pag nagtiwala ka sa Diyos at nanalig ka sa Kanya, ibig sabihin, pinatatawad ng Diyos ang iyong kasalanan.
Bakit? Ang pagtitiwala sa Panginoon ay pagpapahayag na tayo ay talagang ibinabaling natin sa Kanya ang buhay natin, hindi sa mga bagay sa mundo. Ulitin ko po, isang malaking kasalanan sa Diyos ang hindi ka magtiwala sa Kanya. Amen po. Kaya lingon sa katabi. Sabi mo sa katabi mo, malaking kasalanan sa Diyos ang hindi ka magtiwala sa Kanya. Tama po ba? At yun ang totoo, mga kapatid. Malaking kasalanan talaga sa Panginoon ang hindi ka magtiwala sa Kanya. Kaya nga yung mga kaibigan ng paralyzed ay nakitaan ng Panginoon ng pananampalataya kung babalikan natin. Pagdating doon, dinala sa Kanya ng ilang tao ang isang paralitikong nakaratay sa higaan. Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, ang word na ginamit, nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, "Anak, lakasan mo ang iyong loob." Bakit? Doon sa pagpapakita ng pananampalataya ng mga taong ito, ibig sabihin, pagpapahayag ito na sila ay nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Amen ba? Parang ano lang naman yan parang magulang sa kaanak lang naman yan May magulang ka pero wala kang tiwala sa magulang mo. Malaking kasalanan sa magulang yon. Ang magulang mo nagpo-provide ng iyong pangailangan pero wala kang tiwala sa magulang mo. Amen ba? Ganon din sa Panginoon. Alam naman natin na ang Diyos ang may hawak ng lahat ng bagay, so bakit hindi tayo magtiwala sa Kanya? Kasi ang pagtitiwala sa Diyos ay pagpapahayag ng paghingi ng kapatawaran sa Kanya. Kasi kung mayroon tayong mas tiwala sa ating kakayahan, sa ating magagawa, ibig sabihin noon, para bang inaalisan mo ng power ang Diyos sa iyong buhay. At tatandaan natin, dito sa ating pinag-aaralan, ang gospel ay buhay ni Jesus, ministry ni Jesus, at mga kababalaghang ginawa ni Jesus. At sa gospel natin, ay pinapakita ng Bible na ang makapagpapatawad lang ng mga kasalanan ay walang iba kundi si Jesus. At kailangan natin ang tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Alam niyo kung bakit? Kasi kung tayo ay mapapatawad sa ating mga kasalanan, yung lahat ng mga naging epekto o result ng pagkakasala sa buhay natin ay pwedeng pawiin niya ng Diyos. Pwedeng pawiin niya ng ating Panginoon. Ano yung mga epekto? Kasi ang ugat ng lahat ng ito ay kasalanan. Ano yung naging epekto ng mga kasalanan? Yung pagdurusa. Amen ba? Kaya mayroong pagdurusa. Ano pa? Yung karamdaman. Kaya mayroong karamdaman. Ano pa yung mga epekto ng kasalanan? Kahirapan. Pag sinabing kahirapan, andyan na po yung kawalan sa financial, kakulangan, na kahit anong gawin natin, kulang. Amen ba? Kaya pag ang tao laging kulang, nagiging gising ba kayo? Lahat ng iyan ay epekto po ng kasalanan ng tao. Ang karamdaman, sabi natin kanina, isa doon sa karamdaman yung pagiging paralyzed ng taong yon. Sakit yon, karamdaman yon. Alam niyo po kung i-analyze natin ito, bubuksan natin ating isip sa katotohanan, alam niyo po totoo lang itong paralyzed. Sabi nga dito, binubuhat na lang siya ng kanyang mga kaibigan, ng mga tao para makalapit kay Jesus. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong mga kasalanan." Alam niyo po, mga kapatid, kung tayo ay bukas lang ang isip, hindi natin hihintayin ang maging paralyzed tayo para ilapit lang tayo sa Panginoon, para magbago ang buhay natin. Ibig sabihin, hanggat normal ang ating kalusugan at normal ang ating kalakasan, at hindi ka maghihintay na magbubuhat sa iyo para makalapit ka kay Lord, ngayon pa lang gagawin mo na ang the best para kay Yahweh El Shaddai. Amen po.
Gagawin mo ang pinakamaganda para kay Lord. Bakit? Kasi, ang una mo ipagpapasalamat, Lord, salamat sa iyo. Hindi ako katulad nung paralyzed sa Bible na ito na, yung gospel ngayon, na kailangang buhatin para makalapit lang sa iyo. Samantala ako, Lord, kahit saan ang simbahan, kaya kong lumapit sa iyo. Tama po ba? Pero nakakalungkot naman, minsan may mga pagkakataon pa. Ang dami ang simbahan, doon pa sa dagat pupunta. Kaya tuloy, may nalulunod sa dagat eh. Bakit? Kasi sa halip unahin ng Diyos, doon pupunta. Kaya minsan nagamit natin sa preaching ito, na kapag sa beach ka pumunta, pag uwi mo pagod ka. Pag sa prayer meeting ka pumunta, pag uwi mo masaya ka. Amen po? Bakit? Kasi pag sa beach ka pumunta, o kaya sa mall ka pumunta, pag uwi mo malungkot ka, bakit? Ubos ang pera mo. Pero pagka El Shaddai ka pumunta, masaya ka. Bakit? Ayaw mong bawasan yung pera mo. Ni kahit sa mas, ayaw mo magbigay. Pati sa gawad, ayaw magbigay. Kaya pag uwi mo, saya-saya mo. Ay, salamat Lord, walang bawas ang pera ko. Gising ba kayo? Ewan ko bakit yun ang tao, ano? Tapos hingi kay Lord, Lord, sige na, pagpalain mo naman ako. Mag-tuition na naman uli ang anak ko, Lord. Bibigyan ng Panginoon. Hindi maalala si Lord. Tama ba? Parang ano naman yun, humingi ng prayers kay Father. Ito narinig ko lang naman sa paring kwentong ito eh. May sakit, ang daming sakit. Tapos humingi ng panalangin para gumaling ang sakit. O, tapos, pinag-pray naman ng pare. Tapos, nung ipag-pray ng pare, yung may sakit, nagulat siya kasi ang gumaling lang sa kanya, yung binti lang. Bumalik kay Father, sabi nung nagpa-pray over, Father, bakit binti ko lang ang gumaling? Sabi ng pare, bakit magkano bang binigay mo? Sabi ng pare, dagdagan mo para pati gumaling lahat. Ito kwento pero may dating. Gusto mo ng kagalingan pero pagdating mo sa pagbibigay, ayaw mo magbigay. Amen ba? Tapos maghahanap pa ng malaking blessing. Gising pa kayo? Parang yung nagpa-blessing ng bahay, hanggang kusina lang yung binasbasan. Sabi ng may-ari, Father, sa taas pa. Sabi ng pare, hanggang kusina lang yung bayad mo. Kwento lang yan ha, wag yung seryosohin yan. Kwento lang yan. Alam nyo kung bakit? Tingnan nyo ha, ang realidad, ang katotohanan. Yung bahay mo, milyon-milyon. Pagdating sa pagpapala ng Lord, tipid na tipid ka. Ang tao di mo maintindihan, ano? Tapos, naghahangad ka na talagang pagpalain yung bahay mo. Pero tipid na tipid ka naman. Si Father galing pa sa bundok mo pa para basbasan yung bahay mo. Tapos, minsan nga, ang pababa mo kay Father, saging pa. Father, ito saging. Buti nga saging, ang iba pa papaya. O Father, alam kong paborito mo itong papaya, Father. Tama na ito, Father, sa iyo. Nakukuha niyo bang ibig kong sabihin? Tapos sasabihin mo, Father, bakit hanggang kusina lang yung pinasbasan mo? Kasi papaya lang yung binigay mo. Okay ba kayo? Dagdagan mo naman sanas para patihagdan. Hindi po yun ang pinag-uusapan doon. Ang pinag-uusapan doon, ang pagiging bukas palad mo. Kung nakapagtayo ka ng bahay ng milyon-milyon, how much mo sa pagbabasbas? Naniniwala ba kayo na pagka pinagpalaang yung tahanan, ay pagpapalain talaga ng Diyos? Tapos ginagawa nating libre? Hindi ko naman sinasabing may bayad yun. Hindi. Kung di, alam mo nang pinagpala ka ng Panginoon, ay magbalik ka naman ng mga pagpapala sa mga taong nagpapala sa iyo. Amen po ba? Hindi na take off granted lang natin yung mga pangyayari. Kasi, di ba, mayroon tayong kasabihan, the more you give, di ba? Kung anong yung itinanim, naniniwala ba kayo doon?
O yan ang sinasabi natin na wag lang tayo tagapakinig, maging tagapagsabuhay tayo ng salita ng Diyos. Tama ba? Kaya marami tayong mga pagkakasala eh. Marami tayong mga nagagawang mali sa Lord. Ngayon, ano ang magiging solusyon doon? Kapatawaran ng Diyos. Yung pagiging maramot, kasalanan sa Diyos yan. Bakit? Ang covetousness ay hindi po ina-allowed ng Diyos sa Christian. Alam mo po, ang first Christian, nung araw, walang nagkukulang, walang naghihirap. Bakit? Sila noon ay nagdadamay-damay, nagtutulungan. Pag mayroong kulang, mayroong wala, tinutulungan ng mayroon. Kaya sabi ng Bible sa Acts, nagbibinta sila ng bahay, ari-arian, para may maitustos lang sa pangailangan ng church. Amen po ba? Ganun ang first Christian. Hindi kayo hinihingaan, no. Kundi ang inalo lang dito, ang gustong ilagay ng Diyos sa puso natin, maging tagapagsabuhay tayo ng salita ng Diyos. Kasi anumang mga bagay na ginagawa natin na hindi tama sa mata ng Diyos ay kasalanan. Yun ang nagiging dahilan bakit may kahirapan, mayroong karamdaman, mayroong mga pagdurusa. Kasi doon sa ginagawa natin, o napapansin nyo ba, pag kayo ay bukas palad sa gawain ng Panginoon, lalo kayong umuunlad at sumasagana? Pansin nyo ba yun? Pero pag hindi ka naman talaga bukas palad, nagugulat ka, bakit? Lord, bakit naman ubos ka agad, kulang ka agad? Wala na naman, Lord. Kaya yung sinishare ko sa inyo kanina, yun ay observation ko lang. Kasi kapag ang tao talaga ay nagsabuhay ng salita ng Diyos, patutunayan ng Diyos sa kanya kung gaano kabuti at kadakila ang ating Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, nais ng Diyos, normal ang ating katawan. Ayaw ng Diyos na paralyze tayo. Amen ba? Kasi pag paralyze na tayo, wala tayong magagawa. Kaya hanggat normal tayo, pag pinagpapala ka ni Lord, magbalik ka kay Lord. Amen ba? Ibalik mo sa Kanya yung nararapat para sa Kanya. Pagpalain mo ang Panginoon kasi ang Diyos ang nagpapala sa atin. At alam niyo po, hindi naman kailangan ng Diyos talaga yung pagpapalang binibigay natin. Kailangan, malaking tulong yan sa ministry ni Jesus. Amen po ba? Kasi habang ginagawa mo yan, lalo ka namang sasamahan ng ating Yahweh El Shaddai. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, yung malakas sa palakpak, bigyan natin sa Kanya. Kaya po, napakahalaga na tayo mapatawad ng Diyos kasi ang kasalanan, unang-una, sinisira niya ng ating, sinisira ng kasalanan yung ating kalooban, yung will natin. Yung ating pagpili, yung ating gustong mangyari. Kasi nga, ang kalooban natin, yan yung kapangyarihan or faculty na nagpapahintulot sa ating isipan na gumawa ng mga pagpili at pagkatapos ay kumilos upang isakatuparan ang mga ito. Ibig sabihin, ang ating will, yan yung yan ang parang nagkukuman sa atin eh. Kung anong gagawin mo para isakatuparan mo yung nais ng Diyos. Kaya lang, pagka tayo ay nasa kasalanan, minsan, nasisira yung ating diskarte. Nasisira yung kalooban natin, yung will natin. Nasa halip na piliin natin yung mga bagay na maganda at kalugod-lugod sa Panginoon, minsan ay namamali ang ating pinipili. Bakit namamali? Dahil sa kasalanan nga. Ngayon, kapag tayo ay nakalaya sa kasalanan, katulad ng sinabi ng Panginoon doon sa paralitiko, anak, lakasan mo ang iyong loob, pinatawad ka na sa iyong kasalanan. At pagkatapos noon, anong nangyari sa paralitiko? Kasi kwinisyon siya ng mga tagapagturo ng kautusan na talagang ino-observe ang Panginoon. Pero anong sabi ng Panginoon? Alima mas madali, ang sabihin pinatawad na o ang buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Amen po? Kaya nung sabihin ng Panginoon na buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka, ang paralitiko ay nakatayo at nakalakad. Pagpapatunay na kailangan mong magtiwala at manalig kay Jesus Christ. Na kahit ano pa ang naririnig natin tungkol kay Jesus, pero sa Bible, na binasa natin, kailangan mong manalig at magtiwala sa Kanya. Walang makagagawa na ang isang paralitiko ay makatayo at buhatin ang higaan kung hindi galaw ng Diyos.
Kaya ang kailangan natin ay tiwala kay Jesus. Maniwala tayo sa Kanya. At ang sabi ko sa inyo kanina, ang pagtitiwala sa Kanya ay pagpapatunay na tayo ay humihingi ng kapatawaran sa Kanya. Kasi ibinibigay mo na ang iyong buong tiwala kay Jesus. Kaya ngayong hapong ito, nawa pinagpala kayong lahat ni Yahweh El Shaddai. Tayo at tayo dumulog sa ating Panginoon. At sa pagdulog natin sa Kanya, hawakan na po ninyo ang inyong mga daladalahan. Pikit niyo po ang iyong mga mata at tayo'y dumulog sa Diyos. At nawa sa hapong ito, ay ibigay mo na sa Panginoon ang iyong buong tiwala sa Kanya. Kasi sabi natin kanina, ang hindi pagtitiwala sa Diyos ay kasalanan. Alam naman natin na ang Diyos ang makagagawa ng lahat ng bagay, bakit hindi mo magawang magtiwala sa Kanya? Alam naman natin ang Diyos ang makapagpapagaling sa karamdaman, pero bakit hindi mo magawang magtiwala sa Kanya? Alam naman natin na ang Diyos ang makapagpapalaya sa atin sa kahirapan sa buhay, pero bakit hindi natin magawang magtiwala sa Kanya? Kaya sa hapong ito, close your eyes, kausapin mo siya. Magbalik loob ka sa Kanya, hingi ka ng tawad sa Kanya, at manalig ka sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hindi ka dapat pagkukulan ng haba at wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Amen, Lord. Yakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan tila bahira ang kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukulang biyaya
Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Mga kapatid, ang pagtitiwala sa Diyos ay pagpapakita na tayo ay tumatalikod sa kasalanang pag-aalinlangan. Dahil alam naman natin na ang Diyos lang ang makagagawa ng lahat ng bagay. Katulad ng paralitiko, ito po ay isang sakit na mahirap gumaling, mahirap na maibalik ang normal na kalakasan, subalit nagawa ng Panginoon na ang paralitiko ay mapagaling. Pagpapakita na walang bagay na mahirap kay Jesus. Lahat ay kanyang magagawa. Kaya mga kapatid, kung tayo man ay pinagpapala ng Panginoon, huwag nating pagkaitan ang Diyos. Salamat sa Kanya dahil hindi tayo paralyzed. Salamat sa Kanya dahil mayroon tayong magandang kalusugan at kalakasan. Normal ang ating katawan. Kaya anuman ang ginagawa ng Diyos sa atin, huwag natin siyang pagkaitan. Magbalik tayo sa Kanya upang tuloy-tuloy ang blessing ni Lord sa buhay po natin. Amang banal na nasa langit, salamat sa iyo sa araw na ito. Inihiling ko lagi, Ama, na pagpalain mo ang aking mga kapatid na naririto ngayon. Lagi mo silang abutin ng iyong mapagpala at mapaghimalang kamay. Kung sila man, Panginoon Diyos, ay mayroong mga problema, tulungan mo silang makalaya. At kung sila man, Ama, ay mayroong kakulangan sa pinansyal na pangailangan, Ama, inihiling ko po na pagpalain mo ang kanilang buhay pangailangan sa araw na ito. Lord, naniniwala kami na sa iyong mga salitang amin na pakinggan, kanina pa lang ay naghihimala ka na sa aming buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na mayroon ka nang ginawa sa aming buhay. Kung kami mayroong sakit, may karamdaman, ay umaasa kami na pinagaling mo na ang bawat isa. Pinalaya na sa mga problema sa buhay. Kaya ang dalangin ko, Ama, pagpalain mo lagi sila sa bansang ito ng Hong Kong. Pagpalain mo sila sa kanilang mga pagtatrabaho araw-araw. Ingatan mo sila at proteksyonan, O God. At pagpalain mo rin po, Lord, ang kanilang mga mahal sa buhay. Huwag silang pababayaan. Tulungan sila na sila, Panginoon, ay laging mailagay sa ganap na kaligtasan. O Diyos, salamat po at pagpalain mo rin po sa araw na ito ang mga hawak ng aming kamay. Basbasan nito at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit namin sa kapanahunan upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. At nananalig kami, naniniwala kami na silang lahat, Panginoon, sa araw na ito ay answered prayer na. Lord, salamat at aming aangkinin na kaming lahat ay uuwing tagumpay at pinagpala mo ang buhay. Kaya sa iyo, dakilang Diyos, ang lahat ng papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give
kapatid, ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghangad ng pakupkop ng kataas-taasan at nanatili sa kalinganyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo't katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anong mamang mabigat na salot di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kanya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan ng araw kung dubutin. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinaparusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leyon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanmin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang kinin mo na answered prayer ka na. Ika'y dumadalo dito sa gawain. Alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos sa iyong sundin. Ang kinin mo na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Answered prayer ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Pinagpaalam ka na. Ang kinig mo na. Ang kinig. Ang kinig. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may
Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Angkinin mo na! Check yun! God bless us always. See you next Thursday. See you tomorrow. Bukas po sa lower hall ang misa at gawain. God bless.